Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 8 Textbook, page 104. Nasa reading part pa rin tayo. Part 2 na po ito ng reading. So, item number 3 ang sabi, 다음은 김치볶음밥을 만드는 방법에 대한 그림입니다. So, yung pinrovide daw sa atin dito na article or passage ay about sa paraan ng paggawa ng kimchi bokkeumbap or kimchi fried rice. 잘 읽고 질문에 답해보세요. So, basahin mabuti and sagutin yung questions. So, dito yung title is 둘이 먹다가 하나가 죽어도 모르는 kimchi bokkeumbap. So, dito, para siyang naglalaro ng playing with words. Kumbaga, nagjo-joke yung title niya. Sabi kasi niya, 둘이 먹다가. So, kunyari, dalawa daw kayo na kumakain. Tapos, so, dalawa kayong kumakain, 하나가 죽어도 모르는. So, parang halimbawa, biglang sa sobrang sarap ng kimchi bokkeumbap, so parang dinidescribe niya na ganun kasarap yung kimchi bokkeumbap. Na kahit na dalawa kayong kumakain nung una, tapos natikman mo, sa sobrang sarap, nawala ka sa realidad, nakalimutan mo na may kasama ka pala or kasabay na kumakain na to the point na kahit na isa sa inyo mamatay, hindi nyo alam na namatay na pala. So parang ganun yung pagkakalaro niya sa mga salita. Okay? So, hindi naman to bad meaning. Kumbaga, gusto niya lang gawing funny yung kanyang title. Kumbaga sa atin, pag naglalaro tayo ng salita. Pag kinain mo tong luto, makakalimutan mo kung sino ka. O kaya makakalimutan mo yung pangalan mo. Parang ganun siya. So, dito sabi, 오늘 반찬이 없나요? Wala ka bang ulam? So, same with, wala ka bang idea kung anong iluluto mo today? Ayan. 걱정하지 마세요. Don't worry. Tapos ito na yung suggestion niya, 누구나 좋아하는 김치 볶음밥을 만들어 봅시다. Sabi niya, 누구나, kahit sino daw. 좋아하는 ay gusto. Okay? Itong kimchi fried rice na to. So, 만들어 봅시다. Let's try to make. It's like saying, let's try to make yung everyone's favorite na kimchi fried rice. So, ito yung kanyang mga ingredients. Kimchi, rice, 계란, itlog, 양파, sibuyas, 당근, carrots, 돼지고기, yung ating pork, 식용유, this one is oil, yung cooking oil, 고춧가루, again this one is red pepper powder, 설탕, sugar, 간장, soy sauce, 참기름, sesame oil, sesame seeds. Tapos sabi dito, 집에 있는 재료만 넣어도 됩니다. Sabi niya, kung ano lang daw yung nandun sa bahay mo na available. So, kung alin dito sa mga yung available, so yun daw pwede mo ilagay. Pagdating sa paraan or steps in making the kimchi fried rice, ito na siya. Number 1, 양파 당근은 작게 깎두 설기를 한다. Ibig sabihin, cut mo daw yung onion and carrots into small pieces. So, onion, carrots, small pieces, ikat siya. Number 2, 채소의 양에 맞춘 김치는 먹기 좋은 크기로 선다. Sabi, cut the kimchi into bite size according to the amount of vegetables. So, ibig sabihin, kung gaano daw karami yung vegetables mo, so ikaw na yung bahalang mag-adjust kung gaanong karaming kimchi din yung gagamitin mo. Number 3, 프라이팬에 식용유를 두르고 돼지고기를 먼저 볶는다. Sabi dun daw sa frying pan, maglagay ka na ng cooking oil and unahin mo daw na i-fry or saute yung pork. Number 4, 돼지고기를 볶은 후 양파, 당근을 넣고 볶는다. Then, pagka naano mo na yung pork, pagkatapos daw nun, ang isunod mo is yung 양파, yung onion at saka yung garlic. So, ilagay mo na din daw siya sa frying pan and i-saute mo na din. The next one, 양념. So, ito na yung pampalasa natin or yung seasoning natin. Gawa siya sa 설탕, sugar, 간장, soy sauce, 고춧가루, red pepper powder. So, paghahaluin mo yung tatlo and gagawin mo siyang 양념 or yung ating sauce, and then, isalo mo na dun sa minimix mo na kimchi at saka yung 양파 and 당근. Number 6, 2, 3분 뒤 밥을 넣고 볶으면서 간을 맞춘다. After 2 to 3 minutes, ilagay mo na din daw yung rice and i-mix mo siya, So, fry mo na siya and mix, and then ikaw na yung bahalang mag-adjust ng lasa. 간을, yung lasa, 맞춘다. So, to adjust.
7. 완성된 볶음밥을 접시에 담고 계란 프라이를 붙여서 밥 위에 올린다. So, dito, pag natapos mo na daw i-mix yung kimchi fried rice mo, lagay mo daw siya sa 접시, sa plate. So, 접시에 담고. And then, 계란 프라이를 붙여서. So, magpa-fry ka rin ng egg. Pagka-fry mo ng egg, ilagay mo daw siya sa top of rice. Okay? So, 위에 올린다. Katulad niyang nasa picture. Lagay mo sa ibabaw ng kanin. Number 8. 참기름, 깨를 뿌린다. So, sprinkle with 참기름, sesame oil, and 깨, sesame seeds. Number 9. 맛있는 볶음밥을 완성. So, again, 완성 means complete or done. So, complete na daw yung masarap na 볶음밥. Kumbaga, nagawa na yung masarap na kimchi fried rice. Okay, so dito, try nating sagutin yung questions. Number 1, yung question, 김치 볶음밥 요리 방법 순서대로 번호를 써보세요. So, yung paraan daw ng pagluto or paggawa ng kimchi fried rice, yung sequence daw, tamang pagkakasunod-sunod, isulat yung number. So, 보세요. So, dito, based sa picture natin, ang unang gagawin natin is yung number 1. Ayan, no? So, hihiwain muna natin yung mga ingredients. So, ito din yung sabi sa number 1 step. 양파, 당근, 작게 깍두 설기를 한다. So, yung 양파 at saka yung 당근, ito yan. Ito na yung kimchi. So, number 1. Next. So, 프라이팬에서 식용유를 두르고, so, lagay na yung mantika sa frying pan and yung unang i-saute is yung 돼지고기, yung pork. So, number 3 yon. Ito siya. Tapos, pagkatapos nun, 돼지고기를 볶은 후 양파, 당근 넣고 먹는다. So, i-mix na daw yung mga gulay. So, asan yung picture na yon? Itong number 5. Tapos, 양념, so yung 양념 natin, no, yung gawa sa sugar, soy sauce, at saka sa red pepper powder. Yan, so ilagay na din daw, at saka ilagay yung kimchi. So, asan na yun yung magkakahalo-halo na? Ito, number 4. Okay, kasama na yung kanin. Tapos, and then, 2, 3분 뒤 밥을 넣고 볶으면서 간을 맞춘다. So, 간을 맞춘다. So, i-adjust yung lasa, no? Tapos, 완성된 볶음밥을 접시에 담고. So, i-adjust yung lasa. So, asan yung mga pampalasa natin? So, pwede natin isipin yung kasunod is yung number 6. Yung kasunod natin, so 2, 3분 뒤 밥을 넣고 볶으면서 간을 맞춘다. So, adjust yung lasa. Tapos, 완성된 볶음밥을 접시에 담고, lagay daw sa plate. 계란 프라이를 붙여서 밥 위에 올린다. So, ito, no, yung egg na ilalagay sa ibabaw ng kanin. Asan yung picture na yon? Yung number 2. So, parang ito na-adjust na yung lasa, tapos ito na yung itlog nilagay na sa ibabaw ng kanin. So, next is number 2. Then, huli na yung 참기름, 깨를 뿌린다. Lalagyan ng 참기름 and yung sesame seeds. So, number 6 yun, no? So, actually, itong sagot natin na to na 1, 3, 5, 4, 2, 6, medyo fun ito kasi bakit? Una, yung pagsagot natin, binase natin dito sa steps niya, no, na nakalagay sa taas. So, sinunod-sunod lang natin. Pero kung titingnan natin yung picture, parang ang dapat na huli is yung number 2. Kasi 'di ba, huli na yung plating, parang naka-plate na tapos ibabalik mo pa ba sa ganitong state, 'di ba? Tapos according din sa book, ang sagot talaga is 1, 3, 5, 4, 6, 2. Okay? So, i-follow na lang natin yung nasa book. Okay? 1, 3, 5, 4, 6, 2. Ito yung tamang sagot. Okay? So, medyo naiba lang yung sagot natin kasi nga finalo natin yung step and based naman sa pagkakasunod-sunod talaga, ganun yung magiging kakalabasan ng number. Pero again, follow natin yung tamang sagot sa book. 1, 3, 5, 4, 6, 2. Now, for number 2 na question, 정말 맛있다라는 말을 어떻게 표현합니까? So, yung salita daw na to na sobrang sarap. So, yung salita daw na yan, paano mo siya i-express?
So, yung sagot dyan is yung nandun sa title sa taas, no? Ayan. So, itong part na to. 둘이 먹다가 하나가 죽어도 모르는. So, pagdating dito sa 모르는, gagawin mo lang siyang 모른다. Okay? So, dito, yan yung ilalagay natin. So, actually, ito pala yan, no? So, 둘이 먹다가 하나가 죽어도 모르다. So, again, yung 모르다, pwede mong gawing 모른다. Okay? So, yan yung sagot natin dito sa number 2. Number 3, 다음 사람 중 요리 방법을 잘 이해한 사람을 찾아보세요. So, hanapin daw yung tao na pinaka nakakaintindi sa paraan ng pagluluto dito sa mga binigay na mga tao. So, si Jason, Ramin, Iring, Rahman. So, sino sa apat na to yung talagang nakakaintindi ng paraan ng pagluluto? So, number 1, si Jason, sabi niya, 재료는 모두 채를 선다. So, lahat daw po ng ingredients ay hinihiwa. Okay, so hiniwa ba lahat? Hindi, no? Yung iba ay in-sprinkle, katulad nung sesame seed. So, in-sprinkle siya, hindi siya hiniwa. So, this one, hindi si Jason. Okay, mali yung kanyang pagkakaintindi. Next, Ramin. Sabi ni Ramin, according to him, 볶음밥은 냄비에 해야 한다. So, kapag magagawa daw ng fried rice, kailangan sa nembi. Ano ba yung nembi? Pot. Cooking pot. Okay? So, hindi sa frying pan. Sa cooking pot mo daw siya dapat iluto. So, mali, no? Kapag fried rice, kailangan frying pan. Number 3, sabi naman ni Iring, 모든 재료는 꼭 있어야 한다. So, kailangan daw, so it's a must na lahat ng ingredients ay meron ka. Okay? So, according dun sa binasa natin sa taas, sabi, 집에 있는 재료만 넣어도 됩니다. So, kung ano lang yung available, no, na nasa loob ng ref nyo, kaya dyan sa bahay nyo. So, hindi naman it's a must na kailangan kung ano yung sinabing ingredients, lahat yun kompleto. Okay, so mali din si Iring. So, yung natitira si Raman. Sabi ni Raman, 재료를 볶은 후에 밥을 넣고 볶는다. So, sabi niya, yung mga ingredients daw, after mo i-pan fry, tsaka mo ilalagay yung rice, at tsaka mo ulit siya imimix, no? So, this one is correct. So, inilagay mo na tong mga yan, yung carrots, yangpa, kimchi, okay, at tsaka yung veggie gogi or pork, tapos tsaka inilagay yung rice. Okay, so this one is correct. Yung sagot natin is si Rahman, number 4. Okay, so yan na yung ating reading part 2 ng level 3 unit 8. Then, for additional words natin, again, yung duri, 먹다가, 하나가 죽어도 모르다 or 모른다. Again, ibig sabihin ng expression na yan is sobrang sarap, 정말 맛있다. Sobrang sarap to the point na dalawa kayong kumakain, di mo na malayan, wala na pala isa. Ayan. So, next. 식용유를 두르다. So, ibig sabihin yan is to put yung cooking oil sa frying pan. Okay? Pag naglagay ka ng mantika sa kawali. 식용유, yung ating cooking oil. 두르다, yung action ng paglalagay mo ng mantika dun sa kawali. Okay, so that's it. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.